pag-aalaga ng baka ay isa rin sa mga gawaing pinagkaabalahan ko dito sa aking pagbabackyard mga bay. Noong una mga bay, dahil sa wala kong pambili, ay nakialaga muna ako ng isang babaeng baka na pinangalanan kong si Lamyat. Siya ang pinakauna kong baka na inalagaan mula nang nagbahagi ako dito sa aking pagbablog patungkol sa aking mga aktibidad ng buhay probinsya. At sa pinakaunang pagkakataon mga bay, sa kanya ko na-experience kung paano magpaanak ng baka. Nakialaga na rin kami dati, pero yun ay ibinalik rin namin sa may-ari sa kadahilanan na hindi sapat ang kakayahan upang mag-alaga ng baka. Dahil sa napaka-physical din ng gawaing ito mga bay, kunting pagkakamali ay pwede rin tayong mapahamak. Kaya kailangan din natin ng pag-iingat. Sa video ito ay nais kong ibahagi ang aking munting kaalaman at mga karanasan sa pag-aalaga ng baka. Disclaimer lamang mga bay, ako po ay hindi eksperto sa larangang ito. Ako ay bumabase lamang sa aking mga natutunan at mga nalalaman. Welcome mga bay sa Buhay Probinsya. Yung oras ngayon dito ay 2:38 ng hapon, araw na Huwebes, January 9. Puntahan muna natin mga bay yung tatlo kong baka. Chichik lang natin. Balak ko na rin silang iuwi sa ngayon sa ganitong oras, alas 3 mga bay. At para makaproceed ako doon sa iba ko pang gawain. Mag-ano kami ngayon, mag-deliver ng itlog. Magpakarga kami doon sa tracking. Dito na tayo sa aking mga alagang baka. Ito, si Brenda. Sumilong siya dito mga bay. Siguro nainita na yan kasi kanina pa to sila dito, mga last days. At yun naman si Raul. Okay lang naman, hindi naman nagapos. Pahuli ko lang to. Ipapakita ko sa inyo si mga bay, yung nanay nila, si Lamyat. Ito si Raul. Ang astig ang gwapo. Raul. At ang bait pa nito mga bay, no? Napakalambing ito sa akin. Pero huwag lang tayo magkumpiyansa dahil yan, baka pa rin yan. Baka bigla na lang manuwag. Pero dapat kilala natin yung alaga natin mga bay, yung mga ugali nila. Pero tulad dati doon kay Brenda. Doon si Brenda nakalubog Nung nagbuntis siya mga bay, bago pa lang yung pagbubuntis niya, mga ilang buwan pa lang, ay naging suplada. At sinusubukan akong nag-atim siya na manuwag sa akin. Kaya doon na-experience ko rin na nagbabago pa lang yung ugali ng baka. Kaya ayun nga, huwag rin tayong magkumpiyansa. Buti na lang nakailag-ilag ako mga bay, no? Doon sa kanyang pag-atim na susuwagin niya ako. Pero ngayon ay nagbago na. Hindi na siya katulad dati. Medyo maamo na siya sa akin. Puntahan natin si mga bay, yung nanay nila si Lamyat. Pinakauna kong baka. Ngayon ay malapit na rin itong mga anak. Nandito. Ito. Malapit itong mga anak mga bay. Ang laki na ng suso niya. Ayan. At yung kanyang ari ay lumalapad na. Kaya isa yan sa palatandaan. Sabi ng technician na nag-EI dito mga bay ay babae daw to. Binigyan ako ng tip mga bay sa sinyalis kapag yung baka babae or lalaki ba yung pinagbubuntis. Pag daw mga bay, no? Pag lalaki daw yung pinagbubuntis ng ating alagang baka ay lalabas-labasan niya ng kahit malayo pa yung kapanganakan niya, lalabas-labasan niya ng mga medyo parang tubig na sticky diyan sa kanilang ari. Pag babae naman ay wala lang, parang ganito lang, wala akong napapansin. Dito lang doon kay Brenda. Pupuntahan natin mamaya, ipapakita ko sa inyo. Doon kay Brenda ay may mga lumalabas kasi minsan napapunta dito. So ayan, okay ito mga bay, kumakain pa naman siya dito. Marami pang makakain dito. So balikan natin si Brenda mga bay. Ganito yung trabaho ko dito mga bay, no? Kahit mainit o maulan ay tuloy pa rin. Walang day off. Lang, pahinga lang. Alas natin to. Patayuin natin mga bay. Duda. Ayan. Wala na mga bay, natanggal na, pero mayroon pang marka. Hipu-hipuin muna natin pa para tumigil siya. Dali. Natakot kasi ito mga bay. May hawak kasi ako na cellphone. Nag against the light pa dito. Hindi natin makikita yan, no? Makikita ba? Parang hindi.
Kunin ko na lang. Sticky to mga bay. Yung kapanganakan nito ay sa February pa. Ngayon ay January. Ano muna, yung nanay niya muna yung mga anak. Si Lamyat. Ayun mga bay, oh. Hindi masyado makita. Ayun, oh. Ito yung kuko. Parang natuyo na. Yan yung palatandaan daw pag lalaki. Pero yung mga technician mga bay ay malalaman nila agad kasi ipapasok nila yung kamay nila dyan sa puwit ng baka. At malalaman nila kung lalaki ba o babae yung pinagbubuntis. Ito, yung sinyalis niya ay katulad din dati sa kanyang nanay, yung pinagbubuntis pa niya yung si Raul, yung kapatid nito. Andun, oh. Yan. May lumalabas din sa kay Lamyat na tulad niyan. Kahit malayo pa yung kapanganakan niya. Akala ko kasi dati mga anak na yun. Buti na lang na napagsabihan niya ako na ganoon talaga yung mangyayari sa alagang baka natin kapag lalaki yung pinagbuntis. So ayun mga bay, senior ko lang mga bay dito sa aking pagbablog para topic na rin natin. I-share ko na sa inyo yung mga munting kaalaman na aking na-experience dito or natutunan o nakakalap ko rin sa iba. Kung sakali mayroong nanonood sa akin na gusto rin na mag-farming or wala pang experience sa pagpa-farming, kaya ito, sinishare ko rin sa inyo yung aking journey dito sa pagbabakyard. Ito mga bay, si Raul at si Brenda yung inuna ko. Hop. Buti na lang umiwas doon si Raul kasi yun yung sa kanya, yung sa baldi. Ito naman kay Brenda. Halos magkasing laki na lang sila mga bay, no? Yung kanyang kapatid ni Brenda na si Raul. Ayan, no? Lalaki kasi ito. At may lahi na baka. Kaya mabilis tumubo o tumangkad. Ayun, si Brenda naman ay pinasampa ko lang yan. Kasi unang pagbubuntis yan ni Lamyat ng kanilang nanay. Ayan, tubig na halong feeds. Yan yung bubusog talaga kong baka. Check natin yung suso niya. Medyo excuse na yan. Oop, ayan mga bayo. Medyo may laman-laman na. Uy! Akala ko susuwagin ako. Ayan, meron kasing mga langaw mga bayo, yung mga maliliit na langaw. Yun yung dumadapo sa katawan ng baka. Buti na lang hindi sila gaano nagkakuto. Lumipat si Raul, oh. Lumipat siya doon sa uy. Wag kang manuwag. Siguro gusto niyang haluin to mga bay. Oh, dali dada. Kasi gusto niyang matikman yung feed sa ilalim. Ayan. Pero ingat lang tayo ng kunti. Baka bigla tayong suwagin. At baka yan. May 4 na paa. Kaya malakas yan. Oh, dali. Dali. Psst. Dali. Ito rin sa kanya mga bay. Kunti na lang yung tubig, pero yung feeds ay nasa ilalim. Oh, dali. Taol. Ayan. Iniwanan niya kanina kasi hindi niya mahanap yung feeds. Okay. Isang baldi para kay Raul. At doon kay Brenda, isang baldi. At ganoon din mga bay, doon kay Lamyat. Minsan, dinadalawang baldi ko yung kay Lamyat. Pero ngayon ay isa lang. Bukas siguro, 2 na naman yung ibigay ko. So itatali ko muna to sila mga bay. Baka wala. Oy. Magbalak siyang mga bay. Itapon. Mga audience, oh. Ayan. Si Sab-Sab, si Gab-Gab. Dab-Dab, sama kayo sa vlog. Yan. Hi. Hi, Anay. Hi.
Hi. Curtis ang hi. Si Gab-Gab mag-hi. Gab-Gab, hi. Gab-Gab. To. Isog man. Okay. Oh, flying kiss. Like this din. Flying kiss. Like this din. Mwah. Flying kiss. Oh. Ah, nahiya na sila mga bay. Ayun talaga mga bay, no? Pag nagbablog tayo at Tagalog yung ginagamit natin na salita, tapos kami ay mga Bisaya, yung mga nasa paligid natin ay parang natatawa. Hindi kasi sila sanay. Kaya tayo na lang yung dapat magsanay para masanay din sila. Diyan sa sa mga kapatid ko, minsan sa asawa ko, at kahit pa doon sa nanay ko ay parang naiilang din ako pag nagbablog ako na naririnig nila ako na nagtatagalog. Pero ito na rin yung napili ko na salita dito sa aking pagbablog, kasi para to sa lahat ng Pilipino na nanonood. O ano ba yun pagka-pronounce? Filipino ba yun o Pilipino? Pinoy na lang. At Pinay. Hindi na ako mahirapan maglagay ng subtitle. O dito sa aming subtitle yung pagkabigkas. Okay, ito mga bay, dito ko si Brenda tatali sa puno ng nintri. Ayan o. Okay. At si Raul naman ay dyan lang sa Gemilina. Ayan. Sundan lang natin sila mga bay. Ayan o. Ayan, nangangati pa yan. Pag nakita niya yung balde niya, yun yung teknik ko mga bay. Planggana, tinatabihan ko ng balde para madali lang makita merong balde. Alam na nila yan. Kumakain po. Laki na ng suso niya. Palatandaan talaga na malapit na itong mga anak. Kaya hindi ko na pwede itong ipastol sa medyo malayo. Dapat dito lang banda sa nakikita ko lang. Yan. Basan ko muna yung kamay ko kasi umahawak ako sa kanyang lubid. Feeling ko lang kasi yan mga bay, no? Parang marumi kasi, pero dito pa rin ako kumukuha ng tubig. Haluin. Okay. So ayan mga bay, okay na yung mga alaga kong kambing at okay na rin yung mga alaga kong baka. Itong 3 baka naiuwi ko na. Yung iba lang dyan mga bay na aking bisiro nakalalabas, pero bumabalik rin naman. Hindi naman sila pumupunta sa malayo. Dyan lang banda, kasi yung nanay nila nandyan sa loob. Pagkasama nila yung nanay nila, pumupunta talaga ng malayo yan. Doon ako sa mga bay, no? Sa aming mga paitloging manok. Magtatrabaho na ako doon. At yung itlog mamaya, i-confirm ko pa yun kung itutuloy ba ng buyer namin na ngayon ipabiyahi. Papakarga namin yung sa tracking papuntang Cadiz. So ayan mga bay, no? Napakaganda rin na meron tayong mga alagang kambing sa ating likod bahay or sa ating bakuran. Tulad dito, nagbibigay din aliw sa pag meron tayong mga bata. Ito sa dalawa kong pamangkin. Ayan, kambal yan sila mga bay. Si Sabsab at si Gab-Gab. Uy! Yung isa ay si Gab-Gab ay matakutin sa kambing, kaya si Sabsab yung tagabigay doon sa aking mga alaga. Ari pa rin. Naguba ko, no. Ari mo. At yan si Mrs. Time check mga bay. Ayan, 4:29 ng hapon nito.
itong itlog na ibabiyahe namin mamaya, bali 43 to lahat. Pag hindi pa nag-reply yung hanggang alas 5 lang yung paghihintay ko, pag hindi pa nag-reply yung buyer namin ay cancel na to. Sa sunod na biyahe mga bay, ngayong Sunday. Yung biyahe kasi nila ay Thursday at Sunday lang. Sa isang linggo, 2 beses na sila biyahe papuntang Cadiz. Hindi pa kasi siya nag-reply, hinintay ko. Kaya i-cancel natin to ngayong alas 5 kasi paano na kami, preparasyon na lang kami para papunta doon sa pauwi na kami doon sa lungsod kasi doon kami matutulog ng aking asawa. Time check ulit mga bay, 5:02 ng hapon na dito. So ayan mga bay, ipinasok ko na sa loob itong ibibiyahe sana namin na itlog, 43. Kasi wala talaga siyang reply. Ayan bakante talaga yung cellphone ko. At i-message ko lang siya mamaya na i-cancel ko na lang itong ibibiyahe sana na itlog ngayon sa araw na ito, Huwebes. At naisip ko rin mga bay na mag-alas 5 na pala, magsarado na yung bilihan namin ng patoka doon. Kanina ay natawa na lang ako, bakit hindi ko naisip yun na magsasarado pala sila ng alas 5. So ayan, meron pa namang natitira dito. Itong 3 sako na to, meron pa yung mga laman. Ipunin ko na lang yan at yun yung ipapatok ko ngayong hapon at bukas na lang ako bibili. Yun mga bay meron talagang mga pangyayari minsan. Akala ko kasi ngayon makapagbiyahe kami ng itlog kasi yan na rin yung magiging pundo ko sa sa pambili ng patoka or feeds sa susunod na linggo. Bukas ay makakabili pa kami ng 3 sako. Pero pag hindi ko naibenta yung itlog na yon, sa susunod namin na bili ay wala na. Dapat maibenta ko yun sa linggo. Yung budget namin sa patoka mga bay ay 1 sako sa isang araw. Kaya bukas bibili ako ng 3. Kasya pa yun hanggang Biyernes, Sabado, Linggo. 3 araw. Sa Lunes dapat makabili na ako. Kaya dapat maibenta ko siya ngayong Sunday para meron kaming pangbili sa Lunes. So ayan mga bay, okay na itong mga alaga ko. Yun na lang yung magpapatoka na lang ako doon sa aming paitloging manok. At yun na lang yung natitirang trabaho ko sa araw na ito. Uuwi na kami doon sa lungsod at doon kami matutulog ng asawa ko. Doon ako mag-edit ng aking vlog or video tuwing gabi. At pag inaabot ng antok ay matutulog talaga ako mga bay kahit hindi ko matapos sa pag-edit. Kasi napaka-importante mga bay na makatulog tayo ng tamang oras or saktong oras. Yung tulog ko mga bay ay 6 hours to 7 hours. Minsan naman ay 5 hours lang mga bay pag nakapos sa oras. At mayroong mga importanteng lakad na agahan yung pagising. Biglang umulap yung kalangitan. Baka ulan to mamayang gabi. Kasi medyo maitim doon bandaw. At itong mga alaga ko ay secure na naman to. Sila nang bahala dyan kung saan sila sisilong banda. At sa tingin ko yung mga maliliit mga bay ay nakakahabol naman doon sa kanilang nanay. Yun na talaga yung ibinahagi ko kahapon. Meron akong isang alaga na namatay, bagong panganak yun. Nasa pa lang yun, mga 3 days pa lang yun. Dulot na siguro sa pag-ulan. Sirado na natin to dito kasi okay na yung mga alaga kong kasi okay na yung 3 kong baka. Sila miyat, baka bukas pa yan mga anak. Hindi ko alam, baka sa mga susunod na araw. Pero ngayong January, mga anak yan. Sana hindi gabi mga bay kasi pag gabi wala ako dito. Kung sakali mang gabi, siguro kaya niyang ilabas kasi nakapanganak naman siya. Pangatlong bisis na yan. So yun mga bay, okay na, mag-outro na ako. At yun na lang, magpatuka na lang ako doon. Maraming salamat sa inyong panunood mga bay. God bless ating lahat at happy farming.